Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung ako ay elementary, tuwing katapusan ng Oktubre, tuwang-tuwa na ako lagi. Hindi dahil walang pasok, may pasok, pero every weekend, ako at ang aking mga barkada ay pumupunta sa sementeryo. At naranasan ko na magpintura ng mga libingan. At kasama ang aking mga barkada, rumaraket kami doon. Ang pinipili namin yung mga puntod na may mga musuleyong, may mga upuan sa paligid. Ibig sabihin, mayayaman ang may-ari. Gustong-gusto namin dahil very generous sila pag magbigay, lalo na pag mga bata na mga hitsurang gusgusin lang, awang-awa sila. So doon kami pumupunta. At tuwing pinipintahan namin ng puti ang mga libingan, talagang pinoprotektahan namin na hindi siya hawakan, hindi daanan ng mga tao, hindi siya madumihan. Para pag dumating yung may-ari, makikita niya na maayos ang aming pagkagawa. Kaya nga, naiinis kami nung nagkaroon ng tindahan ng marmol doon sa aming bayan. Dahil yung mga mayayaman na yon, pinagawang marmol ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Wala na kaming racket tuwing bago mag-Todos Los Santos. Ang ebanghelyo ngayon ay tungkol din sa sinasabi ni Jesus, inihalin tulad ni Jesus ang mga Pariseyo sa mga pinaputing libingan. Naitanong nyo ba kung bakit pinipintahan ng puti ang libingan? Nagtanong na ba kayo kung bakit hindi pula or yellow or neon green? Glow in the dark ang pintura ng mga libingan. Pwede siguro, no? Parang kumikinang-kinang siya tuwing gabi. Pero sa mga Hudyo, bakit puti ang pinipintura sa kanilang mga libingan upang kahit gabi makikita ng mga Hudyo? Dahil meron silang paniniwala na kapag ang isang Hudyo nahawakan o dumikit ang kanyang katawan sa isang puntod o isang libingan, nababahiran siya ng dumi ng patay na tao. Nagiging marumi siya. Isa lang ito sa napakaraming pinaniniwalaan ng mga Hudyo tungkol sa pagiging malinis sa kanilang sarili. Pagpapalatili ng kalinisan na kahit mahawakan mo lang ng konti, makipag-usap ka lang sa isang Samaritano, lumapit lang sa iyo ang isang hentil o pagano, nagiging marumi ka na. Isa ito sa mga pinaniniwalaan ng mga Hudyo na gustong sabihin din o tulad ni Jesus sa mga Pariseyo. Para kay Jesus, anumang ang gawin ng mga Pariseyo at mga eskriba na magpakita ng kabutihan sa harapan ng maraming mga tao, ang lahat ng kanilang ginagawa ay pagpapakitang tao lamang. Para kay Jesus, ang kanilang intensyon hindi upang sila ay sundan ang kabutihan na kanilang ginagawa, kundi upang makita ng ibang mga tao na sila ay mabuti at titingalahin sila bilang mabubuting tao. At para kay Jesus, ang paggawa ng mabuti ay dapat hindi pakitang tao lamang. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi pakitang tao lamang. Ang pagtulong sa kapwa ay dapat nanggagaling sa puso. Ang pagbabahagi ng iyong sarili ay hindi mo pwedeng mapeke dahil lalabas at lalabas din ang tunay na intensyon na nasa loob ng iyong puso. Marahil ito ang nakita ni Jesus sa mga Pariseyo at mga eskriba, kaya ganun na lamang ang kanyang sinabi sa kanila. Sa aba ninyo, mga Pariseyo, sa aba ninyo mga eskriba, kayong mga mapagpaimbabaw. Mabibigat na mga salita na binitawan ni Jesus. Pero bakit ganon? Bakit ganon na lamang kabigat ang binitawang salita ni Jesus? Dahil sa kanilang posisyon
sa kanilang simbahan at sa sinagoga. Sila ang mga tao na tinitingnan bilang mga leader ng pananampalataya at mayroon silang napakalaking responsibilidad na ipakita sa mga tao kung ano ang totoong paraan ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, na yun ang sentro ng kabuuang batas ni Moises. Yun ang sentro dapat na itinuturo ng batas na kanilang sinusunod simula pa sa kanilang mga ninuno. At nakakalimutan nila ang buod na ito. Minsan ganun din sa atin. Sa ating pagnanais na maging mabuti sa harapan ng mga ibang mga tao, madalas nagiging peke ng ating ginagawa. Sa pagnanais natin na maging mabuting halimbawa sa kanila, hindi na tayo nagiging totoo kung ano at kung sino talaga tayo. Mayroong kasabihan na makikilala mo kung sino ka kung walang mga tao na nakakakita o nanonood sa iyong ginagawa. Makikilala mo ang totoong pagkatao mo, hindi kapag maraming mga tao ang tumitingin sa iyo, kundi kung ano ang ginagawa mo kapag walang ibang nakakakita, kapag walang ibang mga taong nakakapansin sa iyo. At siguro, ito po ang isang magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Hindi lamang po sa inyo, maging sa amin din pong mga pare. Habang pinagdinilayan ko ang ibabahagi ko sa inyo, naiisip ko rin ang napakaraming pagkakataon sa aking buhay bilang pare na nakakahiyamang sabihin pero hindi rin ako naging totoo. Yung mga pagkakataon na minamadali ang gawain dahil may susunod na schedule. Yung mga pagkakataon na ipinagpapaliban ko ang aking dapat gawin para sa mga tao dahil sa aking personal na schedule lamang. Isang magandang pagkakataon na pagnilayan natin. Sa harapan ng ibang mga tao, pwede sigurong maloko natin sila. Maipakita natin ang nais lang natin ipakita sa kanila ng kabutihan. Pero iisa po ang sinasabi ng Ebanghelyo sa atin, tulad ng nangyari sa mga Pariseo at Iskriba, sa harapan ni Jesus, sa harapan ng Diyos, wala tayong maitatago. Sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay hubad. Sa harapan ng Diyos, alam niya ang ninanais at laman ng ating puso.